Nako mga kababayan, magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon, magandang tanghali po sa inyong lahat kung saan man po kayo ngayon. Ito na naman po si Kent, no? Mag-umpisa na naman po tayo sa pagbibigay ng reaksyon patungkol dito sa korupsyon nga sa ating bansa na nangyari ngayon na kung saan ay ang flood control project na merong ghost, merong hindi ghost pero substandard. So ngayon mga kababayan, alam naman po natin kung sino po ang tinaguri ang Queen of Flood Control na tinatawag nilang si Sara Diskaya. So ngayon mga kababayan, nag-iba po ang tawag dito, statement ni Sara Diskaya na kung saan noon mga kababayan ay parang ano ito, mahiyain, parang naninibago pa at matakutin. Ngayon mga kababayan ay naku, merong ibinulgar si Queen of Blood Control Sara Diskaya na kung saan hindi daw siya makakapangurakot kung hindi po ito nang dahil sa taas. Kasi nga, ito daw mga opisyales na nakaupo ngayon, mga kababayan, yung mga politician, ay meron pala itong mga name your price. So halimbawa, bigyan ko kayo ng example, ako si Sara Diskaya. Bago pala ako tumanggap ng isang proyekto na nagkakahalaga ng 1 bilyon, meron palang share ito si senador o di kaya si congressman. Naku po mga kababayan, kakaiba po ito. So meron po akong ipaparinig sa inyo ngayon mga kababayan na kung saan mismo si Sara Diskaya nagsalita na at hindi ko sure kung papangalanan na niya siguro itong mga politiko na nasa likod ng kasabwat, no, nasa likod or kasabwat, no, sa hukus-pokus dito sa flood control. So ito po mga kababayan, ang nakikinabang dito. Marami din sa inyo mga politiko ang nagpapataba ng bulsa sa pangungurakot. nako, Ang totoo, may hati. wait lang ha mga kababayan. Kung tutuusin, hindi lang naman kaming mga kontraktor ang nakikinabang dito. Marami din sa inyo mga politiko ang nagpapataba ng bulsa sa pangungurakot. Nako, Ang totoo, may hati-hati yan mula sa pinakamataas hanggang sa mga nasa gilid lang ng sistema. nako, Huwag nyo kaming gawing panakiputas kasi kung babalikan ang lahat ng transaksyon, makikita ninyong mas malaki pa ang napupunta sa inyo kaysa sa amin. Lahat hala, tayo alam ang laro, pero Nako. pag nahuhuli, kami lang ang tinuturo at pinarurusahan. patay. Kaya wag ninyong ipakita sa publiko na malinis kayo dahil sa bawat proyekto may kapalit na porsyento para sa inyong mga opisina. Ang Nako, sistema mismo ang nagtutulak sa amin na sumunod. Kung hindi kami papayag, wala kaming makukuhang proyekto. nako, Pero sa likod niyan, kayo rin ang pinakaunang nagdidikta kung magkano ang dapat itabi para sa inyo. Kaya kung talagang seryoso kayong mag-imbestiga, wag lang kaming kontraktor ang sisihin. Tingnan ninyo rin ang mga pangalan na nakaupo ngayon sa mga komite, sa mga ahensya, at lalo na sa mismong mga nagpapalakad ng gobyerno. nako, Dahil sa totoo lang, pare-pareho tayong nasa iisang lamesa, iba-iba lang ang laki ng parte na nakukuha. Kawawa po talaga ang mga mamamayang Pilipino kasi ninanakaw lang natin ang kaban ng bayan. Nako. Pera ng taong bayan, pero tayo ang Hala. nakikinabang. Hala Hindi ka. ba tayo nahiya? Ang mga mahihirap mas lalong naghihirap. Kaya tama na ang pangungurakot natin. nako mga kababayan. Ito na nga, sinabi na mismo ni Sara Diskaya, mga kababayan. Nako, Kaya ito mga kababayan, meron lang akong gustong sabihin. Taong bayan, huwag nyo na pong linlangin ang taong bayan, no? Mga kongresista o kongresman ang una nating paparusahan. Naku mga kababayan, naalala ko pag sinabi nating congressman, pag sinabi nating legislative, naalala ko talaga yung nangyari sa Indonesia. Naku po, yung opisina ng mga kongresista or yung legislative hall nila, sinilaban. Oo, yung mga bahay ng mga congressman, sinugod, sinira yung mga gate, sinunog yung mga mansyon, naku yung mga sports car, tad binabasag ng minamartilyo yung mga windshield, yung mga salamin. Naku po mga kababayan, hindi ko naman sana gustong mangyari ito at sana hindi mangyari sa ating bansa na ang mga mansyon, mga sports car, mga luxury cars nitong mga kongresista ay sana hindi aabot sa punto
na susugurin kayo ng mga militanteng grupo, sunugin ang mga mansyon ninyo, kukunin ang mga luxury bags, luxury items sa pagmamayari ng mga asawa at anak ninyo, kunin ang kung anumang mga mamahaling bagay na naipundar ninyo dyan sa bahay ninyo. Sana naman mga kababayan, hindi mangyari ang nangyari sa Indonesia dito sa mga congressman sa Pilipinas. Kaya mga kababayan, no? Taong bayan, wag po nating linlangin, no? Unahin nating parusahan ay ang mga congressman. Naku po, mga kababayan. Bakit? Nakita nyo naman. Nasabi nga ng ilang mga kongresista na ang dapat daw sisihin ay ang executive branch. At yun nga mga kababayan, nagpasaring nga si Pangulong Bongbong Marcos bago lumipad ng Cambodia. Anong sabi ni PBBM? Sana lumamig na ang mga ulo ninyo. Kasi alam nyo kung bakit. Habang pinagbintangan ng ilang kongresista itong tawag dito, executive branch na pinangunahan ni Lucas Bersamin, naglabas ngayon ng statement ang executive office, no, sa pangunguna ni Secretary Lucas Bersamin, na ang sabi niya, bago kayo mangbintang o bago kayo manuro na kung sino ang may kasalanan ng mga korupsyon sa ating bansa, ay maglinis muna kayo dyan sa Congress or sa House of Representatives. Nako po, sabi nga ni Secretary Bersamin, no? So ngayon, siyempre hindi naman si PBBM tulog-tulog lang, at saka meron ngang haka-haka ngayon mga kababayan na kumalat na parang meron daw not in good terms daw itong si House Speaker Martin Romualdez at sa pinsan niyang si Pangulong Bongbong Marcos. So hindi natin alam, baka nga naman, pero para sa akin matagal na po yung not in good terms yung dalawang magpinsan na yan, kasi may nabalitaan nga ako na parang kakaiba daw ang magic ni House Speaker, no? Ako ayaw ko naman magsalita, according lang sa aking narinig at sa mga sabi-sabi, na matagal na daw nagtitimpi itong si Junior kay pinsan, no? So ngayon mga kababayan, sana hindi mangyari itong nangyari sa Indonesia dito sa ating bansa, kasi masalimuot po talaga, karimarimarim at kagimbal-gimbal po kung mangyari po sa ating bansa ay ang katulad sa nangyari sa Indonesia, na ang Legislative House ay sinilaban, ang mga bahay ng congressman ay nilulusob, kinukuha ang mga mamahaling gamit na naipundar nila galing sa pagnanakaw, at ang kanilang mga luxury cars ay pinagbabasag, pinagdudurog at sinilaban. Sana naman hindi mangyari sa ating bansa yan, nangyari sa Indonesia. Naku mga kababayan, masalimuot po talaga. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, meron ngang kasabihan ang mga matatanda, ang perang mabilis nakuha sa madaling paraan, mabilis mawala. Naku po mga kababayan. So yun lamang po yung aking reaksyon, no? Huwag na nating linlangin ang taong bayan, no? Congressman or mga congressman ang una nating parusahan. Bakit? Hindi naman mangyayari ang mga proyekto na yan kung hindi na dahil sa mga budget insertion. Kita nyo naman, biruin nyo, may mga hukus-pokus pala dyan sa budget ng GAA, na kung saan tapos nang napag-usapan at bigla na lang may iniisiningit habang pinipirmahan ng Pangulo. Naku, sino ba ang nasa likod niyan? Nakita nyo naman sa Bilyonaryo News na si Chis Escudero paulit-ulit pabalik-balik kahit holiday sa opisina ni Martin Romualdez. Naku po mga kababayan. So yun lamang po, maraming salamat. Taong bayan, wag na nating linlangin, no? Congressman ang una nating parusahan. So yun lang, maraming salamat. Thank you.